Kasi may mga effects na hindi mo talaga alam kung nagiging totoo na ba sila sa'yo o they're just making a fool out of you or they just don't like you pero since napapakinabangan ka nila, kikisamahan ka nila ng maayos. Hi guys! Welcome back to my channel. Sa pagkakapalit na sa akin channel, wala ka magagawin ko dito ay panoorin! So guys, this episode is very important because this is my very first ever podcast. So this podcast is entitled From There to Here, Mate. Stories of internationals figuring out life here in Australia. Yay! From here to there, yes. So I have here my very first ever guests sa ating podcast and I'm so glad na kagabi ko lang talaga siya message mga be. And then eto na siya. Nangyari na siya. So, please welcome Miss Ate ang tawag ko sa kanya. So please welcome Ate na. So ayun guys, sabi niya kinakabahan siya. Huwag ka namang kabahan ate. Kaya mo lang yan. So ang podcast natin is all about being an international student. Yes. So we will be having questions here guys. So I prepared like 500 questions. Oo nga, pero madami. Hindi, mga mga sabihin natin 30 or 20 plus something questions, mga something like that. Oh. So, while we are reading and answering questions here, guys, we will having our snacks. So, syempre, para naman 'di ba, hindi naman kami ma-dry, mapambara at may patulak din naman energy kami. din to, diba? Yes. Mahaba-habang usapan nito. What? So, ito na nga guys. So, si Ate Nat is one of my classmates and kagabi ko lang siya message na I will be having this podcast para naman yung aware yung mga tao o yung mga international students sa amin as an international student here sa Australia. So, hi Ate Nat. How are you? What? Well, anyway, first and foremost, thank you sa invite. Thank you sa invite kasi talagang hindi ko ina-expect na, matatap ako, no? So, thank you. Wow naman talaga. Palakpakan naman natin si Ate Nat. Kasi nananaginip lang ako sa sarili kong mundo. Bigla may nag-message na. Bakit parang kasalanan ko? Ma, sorry ma. So Ate Nat, well, it's my pleasure na pumunta ka talaga dito. Oh my God. Ikaw yung pinaka first ever talaga na pinaka na nga, first pa. So ayun na nga, tell me about yourself Ate Nat. So what is your real name? So, well, hello. I'm Natalie Garcia. Mahaba kasi yung pangalan ko, pero pinaikli ko na lang. But you can call me Nat kasi yung Natalie mismo nakakabaan na rin. So, Nat na lang. Or kahit na pwede nuts lang. Nuts? Going nuts everywhere. Here, there, everywhere. Good. Then, matanda na ako. Kaya ngayon ate ako. Kasi 30 plus naman. Ate, ilapit mo kaya yung mic. Yes. Pasensya na kayo kasi hindi talaga siya marunong humawak ng Ang malalaki. Anyway, so yun. Sabi ko nga, matanda na ako. I'm 30 plus. And andito ako sa Australia for almost 2 years na tayo. Oh, yes. 2 years na, di ba? Oo, pala. Hello, guys. Magto 2 years na pala kami. Hindi ko alam. Bilis lang yung panahon kapag nandito ka. Kasi palagi kang busy. Yeah, totoo. Walang pahinga. Walang pahinga. At literal na walang tulog talaga. Oo, no. Tama nga. Magto 2 years na pala tayo. So, next question natin is, where are you in Philippines? Taga saan ka sa atin? Oo. So, ako ay pinanganak at saka lumaki sa Maynila. Pero parte ng aking pagkatao is yung buhay ko din sa probinsya. Kasi kapag may pagkakataon, kung may pagkakataon, talagang dinadala kami doon ng magulang namin para din alam namin yung maraming experiences ng buhay. Kasi kapag nasa Maynila ka, syempre city yun. Oo, maingay. Totoo. At saka Totoo, naringanap. iba yung lifestyle ng mga tao kasi doon dahil nasa city ka. So, kung nasa probinsya ka, iba din. So, gusto lang ng mga magulang namin ma-expose. Wow, amazing. So, saan probinsya ba yun? Sa Iloilo, ang probinsya ko
Manila pala siya, girl. Manila girl pala to siya. Yes! And Manila, I miss you. Singit ko lang. Parang gusto na niyang umuwi. Gustong umuwi for vacation. Oo, vacation, yes. Pero, Yung mamalagi doon, no? Doon na tayo kung nasan yung ginagawa. mga mukhang pera pala. So, ito na nga, ang third natin na question. So, yun, guys, mga question pala dito is regarding kay Ate Nat talaga. And syempre, kasi siya yung guest natin, alam naman na about sa akin. Nakakaloka. Pwede din, singit mo na. So, ating next question is, what's your degree in Philippines? So, ayoko kasi maging particular sa degree ko. Hayaan ko na lang silang manghula. Para Sa may bagay, thrill. no, di ba? Hindi na, bakit ba? Akala mo ba lahat sasabihin dito? Hindi. Wow, ano? Wala nang itatago. Wow. Yeah. I mean, keep something for yourself. diba? Yeah. Oh. Ay, hindi naman lahat ng mga nakikita sa'yo ng tao, yun ka talaga. Yes, that's true. Kailangan meron pa rin something na matitira sa'yo. Ay, grabe naman talaga ang ating may hugot ka may agad. hugot ka agad. Unang-una pa lang. So, ang ating next question is, what's your work ba sa Pilipinas dati? So, yung Before you're coming here in Australia? Yeah, actually, yung work ko, laging related sa kung ano yung napagtapusan ko nung kolehiyo. So, ang work ko is related sa tao and sa systems in general. Ah, So, wow. O yun, doon palang kailangan magkaroon na sila. Science, nasa sciences siya. So, Oo, dapat diba? meron na silang alam. Mayroon na silang, nagbigay ka na ng Clue. clue. So, ayun, guys, mga nasa daw siya, sa, nasa system daw siya nagwo-work. Sa mga tao, yun yung work mo, Yes, di ba? Tama. So, ang next question natin, ito parang interesting tong question na to. What made you decide to come here in Australia? Alam mo, di ba? Yes, good question talaga. Oo. Uy, kain-kain ka din ha, pag may Oo. time. Titingnan ko. Kasi minsan kapag nalolost in thought ako, no, and alam ko naman na yung mga tanong mo sa akin is you're just trying to share this with others to give them inspiration, Yeah, motivation to go on. Oh guys, kaya ko ginawa tong podcast na to para malaman nyo yung mga buhay-buhay. Kasi baka yung iba dyan, nagdi-dream talaga to go out na magpunta sa ibang bansa, 'di ba? Kasi hindi naman lahat gustong pumunta ng ibang bansa para doon na manirahan. Pero yung iba is gustong mag-work. Yeah. So, yeah, this is a way of giving you information or insights kung ano yung mga things na pwede yung, 'di ba, ma-apply in the future, 'di ba? True. At saka yung mga karanasan ng mga mismong nandito na talaga, yung direct experience from them. Yes, oo, totoo. Kasi My alam God, direct experience ako nito. Kasi, di ba, I mean, lahat tayo nangangarap ng magandang buhay para sa sarili natin at para sa mga pamilya natin. So, we will try to find ways on how to achieve. BDO! Diba? BDO, back ka naman! BDO pala to eh. Actually, kasi Naisingit. natatrabaho siya dito sa BDO kasi. Hindi, kasi di ba, we always have to try to aim for something better Aha. each day. Diba? Yeah, ang ganda ng ano mo. Ang ganda. Dahil dyan, applause. So, yun na nga. Balik tayo sa question. What made you decide to come here in Australia? Simple lang. Kanina ko pa sinasabi, for a better life. Oh, Yes. sorry, hindi ako nakikinig as a host. Parang ang rude ko na. Ma-attitude pala to eh. Dapat hindi ko nag-guess to eh. Kakainis. Unang-una pa. Unang-una pa lang. Anyway, so yun na nga. Nasabi daw niya to aim for Better life. better life. Guys, palakpakan naman natin yung sagot niya. Grabe. Very inspiring. So, Thank you. Ang Miss Universe. Thank you. So, thank you for that very wonderful answer. Wow. So, ayun na guys. Yun yung sabi niya is to aim for a better life dito sa Australia. Kaya yun yung nakapag-decide talaga siya na magpunta siya dito. So, the next question is, do you have family here in Australia? Wala, but currently kasama ko yung mga relatives ko. So, close relatives ko sila. Actually, they were the ones who helped me para makapunta ako dito. I sought their help nung Mhm. nandun pa lang sa Pilipinas kasi I don't know anything. Paano kung gusto kong umalis papunta ng ibang bansa, maghanap ng magiging magandang kapalaran ko. Mhm. So, since nandito na sila nakasettle, I sought their help first. Marami namang options, pero ang nakita lang namin na feasible nung time na yun is for me to apply for a student visa.
Parang same-same din pala tayo, no? Yeah. In a way, na, nung ano, yung nakita kong lang paraan is pampunta dito is international student talaga Yeah. sa akin. Anyway, so, the next question is, what are your expectations before coming here sa Australia? Ako kasi, since ang rason ko kung bakit ako nandito is magkaroon ako ng better life, no, and a better life as well for my family. So, yung in-expect ko talaga, pagdating ko dito, kumbaga, magkakaroon ako ng one step closer in Mhm. achieving my dream, Yeah. in achieving my goal. Yeah. Yun yung expectation ko. Kasi handa ako sa kung ano man yung kalbaryo or sakripisyo na dadatnan ko dito. Oo, kasi pag pumunta ka dito, no, back to zero ka talaga. True. Diba? And ako kasi yung tipo ng tao, kahit saan kang lugar mapunta, aasahan mo lagi na if you want to aim for something better, be ready to work hard for it. Pak. To sacrifice for it. Oh my And God. to suffer for it. Oh my You God. have to pay the price for what you are aiming to. Mhm. Because nothing is ever free. Yeah, totoo. So everything is conditional. I mean, even love, di ba? Mm-mm. In its full sense. You cannot give and give and give and give. Yeah. And then yung ibang tao, take lang ng take sa'yo. Oo, Diba? diba? So, Diba you- dapat vice versa siya? Correct. So, it's like this also. You want to have this dream, work hard for it because this is the price for it. Even if it costs your whole life, do it. If you know that it is worthy, pipiliin mo lagi kung saan mo iaalay ang buhay mo. Oh, diba? Parang pinapagalitan niya ako. Uy, nag-host lang ako dito. Ba't pinapagalitan? Nagbibigay diin lang ako. Bibigay diin. Oo, tama din naman kasi yung sinabi ni Ate Nat. Kasi yung iba kasi na may misunderstood or iniisip nila na pag pumunta ka dito is mayaman ka na. Totoo. Diba? Totoo Pero yun. guys, sa likod po niyan, ano lang kami, picture, post ng mga magaganda. Syempre, ipapost namin ng magaganda. Alam naman pangit, paano kayo may iinggit? Akala ko paano kayo may pambili. Syempre, dapat dun tayo sa mga maiinggit sila. Diba? Sinasabi ko sa iyo eh. Hindi, ang akin is not just mainggit. Or siguro kung mainggit ka man, gamitin mo yung inggit na yon to fuel yourself to move. O, diba? Para ma-inspire ka. True. Kasi pwede naman yung turn your negative emotions, turn your negative feelings into something that is fruitful, Hala, guys. into something good. Grabe. Diba? Pwede kayong mapitas dito ng ubas. Fruitful day. Hala, grabe talaga si Ate Nat. Actually, isa to sa pinaka gusto ko talagang classmate kasi pag tineturn niya yung mga negative things into positive outlook. Like, diba? Oh, grabe. Kasi dito kasi talaga, ikaw lang mismo magmo-motivate sa self mo eh. Yes. Kasi you have no one here. Like, Yes. 'di ba, like a family or kapatid man lang or something like that, 'di ba? Wala kang mapagkukunan ng lakas in a way, 'di ba? So, yeah, wow, grabe talaga. Applause tayo diyan, girl. So, ang ating next question ay ito, maganda to. Did you experience any culture shock or overwhelming feelings when you're here already in Australia? Okay. Good question din yan. Oo. Alam mo kahapon, nagko-contemplate ako, no? Kasi parang pagdating ko dito, parang kinumpare ko yung sarili ko before nung nasa Pilipinas ako at saka nandito ako ngayon. Mhm. Personally speaking, introverted talaga ako. Tsaka very, very shy na tao. Hindi halata, di ba? Oh. Ang kapal ng mukha ko ngayon. Hindi halata kasi ang iniingay din naman kasi ng host. Dahil appear na lang kami ng appearan dito. Nakakaloka. Tawa na lang kami. Tawa na lang ng tawa. So anyways. Pero ganun. Pero nung pumunta ako dito, first na naging, hindi naman sa culture shock ako, pero parang pinaramdam lang sa akin ng lugar na kung mahina ang loob mo, hindi ka magsasurvive dito. Totoo. Oh, totoo yun, guys. Yun. Promise. Kasi parang makikita mo dito sa mga tao, they live independently. Oh, yeah. Diba? I know. So ikaw, kung pa-shy-shy ka, kung pa-piki-piki ka, kung masyado kang maselan, ay level up. Oo, Diba? totoo. Don't just stay stuck. Level up. Kasi kung sa atin, palagi ka lang, ay, nasasaktan Yes. ako sa sinabi mo. Ay, ayoko doon kasi nakakahiya. Diba? True. Grabe. Dito talaga, guys, mag-iiba talaga yung yung asta mo sa environment at kung nasaan ka man dito. Promise. Totoo talaga yan, ate. Diba? Kasi, unang-una, kailangan mo din isipin. Akala
akala ko ba naghahangad ka ng magandang buhay para sa sarili mo? Precisely. Diba? Yes. So, bakit ka magiging picky? Bakit ka pa shy-shy? Bakit ka Oo. parang pa-weak-weak? Eh, hindi ka naman ganun, diba? Alam mo yun? Diba? Alam mo sa sarili mo, you're crazy as hell. Come on, girl. Show it. Girl, ano daw siya, introvert. Introvert to ha. Baka nakakalimutan mo. Binago ng panahon. Binago ng lugar. Oh, yun lang guys, ang makakapagpabago talaga sa'yo dito sa Australia, magiging, ano ka na, very, ano yung kabaliktaran ng introvert? Extrovert. Very sociable. tinanong, nakalimutan. Anyways. Hindi, pero extrovert. Social. Magiging sociable ka na, ganon. Oo, tama. Oo. Kasi remember katulad ng sinabi mo kanina, we live here all by ourselves. And alam naman natin na ang tao, hindi siya magsasurvive na siya lang. Yes. So, that's kailangan true. niya ng help. No man Yes. in an island. No man's in an... Pili lang kayo. Kayo na lang bahala. Comment down sa So, ayun. So, alam ko, independent yung mga tao dito, but they seek help from people na to help them survive. Yes. Pero most of the work sa kanila, syempre. Yeah, oo. Diba? Ganun. Tsaka dito din natututunan mong magpakumbaba, no? Ay, totoo ka dyan. Totoong totoo. Diba? Kasi ikaw yung ikaw yung may kailangan doon sa mga tao Correct. na gustong tumulong sa'yo. At saka guys, may mga tao talaga dito na sa tingin mo hindi sila tumutulong. Pero pag inunahan mo, ay approach mo sila, grabe, tutulong talaga sila sa'yo. Totoo. O, kasi yung iba din naman, yung pumunta dito, alam nila yung hirap at sakripisyo nung nandito sila. Kaya, pumunta na kayo dito sa Australia para, Para makahingin kayo ng tulong. para mahirapan din kayo. Diba? Ano, kami lang? Hindi pwede yun. Dapat dito sa life, sa earth, pare-parehas tayo. Maghirap din tayo. Hindi. So, yun na nga. Yun yung sabi ni ate. And next question na natin, ate, is, have you learned a new language or accent here? Even accidentally? No. Ner. Ner. Yung no kasi nila dito, no, parang may parang may double R. Ner. Ner. Alam mo yung Nor na yung Nor Cubes? Nor Cubes. Oh, Nor Cubes. Baka naman, sponsor. Di ba? Ay, ginagamit namin yung sa bahay, Nor Cubes. Nor Sa amin kasi magic sarap na. Ay, magic sarap ha. Oh, meron Shout dito. out. Meron dito magic sarap sa Asian store. Oh, totoo. Pati Oo. din Nor. Nor. So, ano na nga? May accidentally language ka ba na nalaman dito? So, yung madalas ko kasing naririnig, syempre yung mga slang nila. Oo. Yung tawag nga nila dito sa aso is dingo. Yes. Sabi ko, dingo? Ano Parang ding. tawag nila dito? Sa slang. Yes. Mm-mm. And basta marami pa, pero ang pinaka na-confuse talaga ako, yung unang-unang tapak ko dito is when yung sinabihan ako na, parang gusto mo magmakas na lang tayo. Sabi ko, ano yung makas? Oo, makas. Sabi nga, kasi meron ganyan sa Pilipinas. Sabi ko, oh really? Makas pala yun. Okay. Kasi doon sa Pilipinas, McDo. Kasi ano lang naman, di ba? Tusi lang. Oo. Makas. Oo ba, makas? Ako din, ano yung makas? McDo daw, McDo. Sabi ko, ha? Bakit ba? Bakit kaya makas? Totoo. Kasi siguro, yung parang pinaikli na yung McDonald's, makas. Ako sa bagay. McDonald's. Pero asan yung C? Oh, yun na nga, makas. Pero alam mo ba, kung gusto lang kung ang aim lang nila is paikliin yun, okay na rin yung i-clean natin. At Oo. least, di ba, McDo. McDo, di ba? Parang, bakit ba? Iba-ibang Oo, iba-ibang diba? country, iba-ibang tawag. Respect. Oo. Baka makancel pa tayo dito. Kaumpisa lang natin ng ating first episode ng ating ng ating podcast. Nakakaloka. Okay, next question na nga tayo. So ito, kasi as an international student dito, what were your expectations of the school that you enrolled in? Ano yung mga expectations mo bago ka, nung nandoon ka pa sa Pilipinas? Okay. Ako kasi yung tipo ng tao na medyo mataas ang expectation ko pagdating sa school. Wala, nakakaloka to talaga siya, girl. Pang Harvard kasi to she. Kasi akala ko, Kasi yung school daw nila doon is may aircon. Kasi kami nasa gilid lang kami ng kanal. oy, may ginto sa tabi ng kanal. Ay, sa ilalim ng imbornal. Okay, Diyos ko, wala na kaming magandang na So yun na nga, ano yung expectations mo? So, akala ko kasi makakapag-enroll ako dito sa mga uni nila or universities or talagang top colleges. Pero, I have to admit na at the back of my mind, mahirap makapag-enroll sa mga ganun. Although, mas maganda sana doon kasi once na nakatapos ka doon, parang secured na yung iyong
Kasi parang residency here. priority ka nila dito. Yes. Napaprioritize ka. Hindi naman True. sa, hindi naman sa sinasabi ko hindi priority yung ibang mga school. Pero parang edge mo kasi pag nasa uni ka. True. That is true. May Di ba? edge ka talaga. Pero yung pera mo din, mapupunta talaga sa edge. Yeah. At saka baka yung buhay mo nasa edge na din. Kaya mag-isip-isip ka din ha. Sinasabi ko sa'yo. So yun na nga. So, pero ang pinaka-expectation ko is, kahit saan man ako makapag-enroll, I am hoping na sana matutulungan niya ako sa mismong goal ko. Kasi anything that I am doing right now has to be or has to help me reach my goal. Yeah. Anything that is not helping me to reach my goal, I have to keep them away from me. Kasi Yeah. ngayon, ayun. Kasi nga 'di ba, kaya ka nga nag-aaral, kaya ka nga pumunta dito para yung pinag-aralan mo is magamit mo in the future. Yes. 'Di ba? So ano naman ang masasabi mo, natulungan ka ba ng school? Pagdating dyan, parang ang hirap magsalita. Pero doon lang tayo sa totoo palagi. So wag mo na lang sabihin ha, baka may issue pa tayo here. You know what I'm saying? Yes. So yun yes. na, next question na lang tayo ate. So, what's the best friend support moment you've experienced? Dito ba nagkaroon ka ba like super ng first day mo ng school? Nagkaroon ka ng kaibigan? Actually, hindi. I got so many wrong impressions about me. Kasi nga na-late ako nung pagdating dito. I think that is a week after na nag-start yung klase na dumating ako. So, I missed something. And then, recently ko lang nalaman yung mga naging ka-close ko na sila, yung mga classmates natin na, yung impression pala nila sa akin, sino ba itong pa-importante na to? Grabe naman yung pa-importante. sabi ko, Hindi ba pwedeng lang, yung tawag nito, yung sa ticket mo? actually, sorry naman, ubo na ako. It really has something to do with my employment in the Philippines. I cannot resign there immediately kasi yung, kailangan ko rin magkaroon ng proper turnover. Oo, totoo. And Totoo since- yan guys, kasi nung din ako, nag-resign din papunta dito. Grabe yung mga turnover ko ha. Nag-turnover talaga ako from Pasay to Wow! Charis. Lugar pala yun. Charis, lugar pala yun. Government ka talaga. Kailangan ng proper turnover ng mga documents, ng mga anything else. Nahirapan pa ako kung sinong magpapalit sa akin to. Oo. Kailangan mo kasing hintayin kung may mag-fill in ba ng position mo. Oo. At saka guys, grabe kasi kulang na yung time ko. So, kailangan ko talagang makapaghanap na ng bago. So, but anyways, yun na nga. So, ano yung mga sino yung mga So, support mo dito during that time? Syempre, over the course, kasi mag-almost 2 years na tayo, I've met so many friends, no? And sobrang na-appreciate ko. Sobrang na-appreciate ko lahat ng mga bonding moments, ng mga support na binigay nila. And I still treasure them, all of them, as my friends. Kaya lang, syempre, due to Public different demand. due to differences, differences of views, differences sa buhay. May mga iba talaga dyan na it's best to keep them at bay na lang. Hindi naman away, but at bay. Hindi talaga away kasi makikita mo pa rin Oo, sila. totoo. You remember, this is just a small world. Siguro sa ngayon sasabihin mo, ay may iwasan ko pa yung taong to, ay may malalayuan ko pa to. But hello, the world is round. Yeah, I know. And you don't know where life will take you. Yes, totoo. So, baby, baka mamaya around the bend, makita mo ulit yung taong nilalayuan mo, pinagtataguan mo, iniiwasan mo, paano ka, di ba? So, na lang, just be prepared and as much as possible, treat everyone like how you would want people to treat you as well. Yeah, Kasi oo. ganun, yun yung golden rule in life You want it to be treated kindly, you want to be treated with respect, then do so with others, Yeah, diba? totoo. Oo. Kasi I may agree. kasi may mga iba dyan na hindi mo talaga alam kung nagiging totoo na ba sila sa'yo o they're just making a fool out of you or they just don't like you pero since napapakinabangan ka nila, Yeah. pakikisamahan ka nila ng maayos. So, you don't know which is which. But here's the thing. You keep being yourself. Because lahat naman yan in time, sasabog yan lahat Oo. No secrets will be sealed forever. Yes. That's That's it. truths with ED. Yeah. So ikaw, just stay true to yourself. No matter what they
say about you. Okay, sige. No matter what they say about you. O, sige, pilit ko pala. Parang may katanggal. Ano nga susunod na Oh, lyrics? Westlife ata yan. Hindi ko lang sure. So, anyway, sige na. So, ayun. So, sabi ko nga, may mga nakilala akong mga friends, naging friends, and na-appreciate ko. Lahat. Kahit na ano pang sabihin nila sa akin, it's okay, it's fine. But here's my stand. I just don't like people who are fakes. Real fakes. Kasi, they're not really good in the system. Yeah, totoo, no? Totoo. Sa totoo. Kasi may times talaga na na maapektuhan ka rin sa kanila eh. Oo. Di ba? Kahit anong, di ba? Totoo talaga yan. Totoo. Kahit anong gawin mong, kahit anong gawin mong, tawag nito, motivate sa self mo, may times talaga nagbabother talaga sila sa ano mo eh. Oo. Yung But you parang naiinis ka talaga eh. Totoo. But you have to train your mind not to mind them. Kasi yun yung gusto nila sa'yo eh. Yes. Consume yung energy Yung mo energy mo. eh. Pati yung kabaitan mo. Alam mo yung Yeah. sasagarin ka nila. Tapos kapag, anyway, but there are, just concentrate na lang on those people who support you genuinely, Yes, totoo. who accepts the whole you. I mean, kahit na sino ka pa, maging sino ka man, di ba? Yeah, Ganon. totoo. Kaya doon ka na lang sa mga, makipag-ibigay ka doon sa mga taong makakapag-motivate sa'yo. Sinasabi ko sa'yo eh. Sino ba yan? Huwag na lang tayo mag-name drop dito. Ano ba yan? Matadrap talaga tayo. Matadrap talaga. Unang-una pa lang, drop na agad.